Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Joey na muling nag-aanyaya sa inyo. Samahan niyo akong magdilay sa salita ng Diyos. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay hango sa aklat ni San Lucas, Kabanata 16, talata 1 hanggang 13. Dito matutunghayan natin ang sinabi ng Panginoon. Sabi dito, at nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na iyon ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ang mandaraya sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sinong magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang aliping maaring maglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Matanong ko po kayo, na-experience nyo na ba yung mga pagkakataon kung saan sabi niyo sa sarili niyo, ay maliit na bagay naman ito eh. Siguro hindi naman malaking kasalanan. Kaya gagawin mo na, no? Kasi maliit na bagay lang naman. Maybe it's a white lie o maliit na bagay, nag-uwi ka lang naman ng papel mula sa opisina, paunta sa bahay mo, o isang ballpen, gano'n, no? Pero sinasabi ng Panginoon dito, ang hindi mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay ay hindi rin mapagkakatiwalaan sa malalaking bagay. Alam nyo, sa kwento dito ay sumentro din dito sa tusong katiwala. Dahil may isang mayaman na may katiwala at nung may nakapagsumbong sa kanya, na ang kanyang katiwala ay nilulustay ang kanyang kayamanan, ipinatawag niya ito at sinabing, sisisantehin na kita, tatanggalin na kita sa trabaho. Pero dahil tuso at matalino ang kanyang katiwala, nag-isip ito. Sabi niya, naku, hindi ako marunong nitong mga menial job sa mga paghuhukay, pagbubungkal at kung ano-ano pa. Manager lang ako. Yun ang kanyang iniisip. At dahil dyan, minanage niya, no? Minaniobra niya ang natitira pang uh, uh, authority, no? Na meron sa kanya. So, maganda rin kung isipan. Sinabi ng boss niya na tatanggalin na siya pero hindi pa siya tinanggal agad. Meron pang mga ilang bagay na pwede pa niyang gawin. At ang kanyang ginawa, tinawag niyang isa-isa ang mga may pagkakautang sa kanyang amo at isa-isa niyang pinatawad. Binawasan niya ang halaga ng pagkakautang upang nang sa ganoon magkaroon sila ng utang na loob sa kanya. Kapag natanggal na siya sa trabaho, ay maari niya silang mahingan ng tulong o masingil ng pagkakautang. Ang tuso at matalino, hindi ba? Ang nakakapagtaka dito, nakarating din ito sa boss niya. At nung malaman yon, imbis na magalit, natuwa. Natuwa sa kanya dahil sa katusuhang kanyang ipinamalas. Siguro naisip ng boss niya, hindi naman siguro talaga nilulustay ng gusto kasi nandyan pa yung mga pautang eh. Di ba? At napag-isipan pa niyang bawasan at tulungan yung mga may pagkakautang. Mga kapatid, siguro dapat himayin nating mabuti ang kwento. Malinaw na malinaw, hindi kwento ng Panginoong Hesus ang talinahagang ito upang ma-justify ang pagwawaldas, ang paggawa ng masama, ang nanakaw. Ipinakita lang dito na
Marami sa mga makabundong tao. Sinasabi rin to sa Ebanghelyo. Ang mas mahusay talagang gumamit ng kayamanan kaysa sa mga makadiyos. Pero hindi sumaside doon ang Panginoon. Binigyang notice lamang yung naging desisyon niya para isalba ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtulong sa iba. Pero dito sinabi ng Panginoon at binanggit natin kanina, gamitin mo ang iyong kayamanan upang itulong sa iba upang kapag ito ay naubos, ay mabiyayaan ka naman sa buhay na, na, na pagkatapos ng mundong ito. Ang Panginoong Jesus was talking about the afterlife. Ito rin yung kapareho ng sinasabi niya sa Matthew. Di ba? Storing up treasures in heaven. So, sana hindi natin maisip, no? Na tinotolerate ni Jesus ang mga Robin Hood na nagnanakaw at pagkatapos ay tumutulong sa mahirap. Hindi. Pinakita niya ito upang maging malinaw na yung mga nakakagawa ng mali, maaari pa rin namang makapaggawa ng tama, pero hindi pa rin nun itinatama ang kanilang mga pagkakamali. Bagkus sinabi ng Panginoon, ang tamang pagtrato, ang tamang paghawak sa kayamanang iniatang sa atin o pinagkaloob sa atin upang ating pamahalaan ay gamitin ito para sa mabuti, gamitin ito para itulong sa kapwa. Yun ang nais na ipakita ng Panginoon. At tandaan natin, nakikinig din ng mga pariseo habang kinikwento niya ang talinghagang ito. Sapagkat dapat din nilang marinig. Dahil hindi ba, kadalasan yung mga pariseo nakikita natin, tumutulong pero tulong na pakitan tao. Dito gustong ipakita ng Panginoon ang tunay na pagtulong, maliit man o malaki, ang iyong kayamanan ay ang pagtulong ng bukal sa loob at walang pagpapanggap sa abot ng iyong makakaya upang gumawa ng mabuti. Kung maliit man ang iyong kayamanan, umasa ka na kapag ikaw ay mapagkakatiwalaan dyan, pwede kang mapagkatiwalaan sa mas malaking bagay. Kung gagamitin mo ng maayos, magiging mahusay kang tagapamahala ng kayamanang binibigay ng Panginoon. Dito sa mundong ito, asahan mong malugod kang tatanggapin ng Panginoon sa kanyang kaharian pagdating ng araw. Kaya mga kaibigan, mabuting inaaral at pinag-uusapan natin ng salita ng Diyos para malinaw nating maunawaan kung ano ang tinutukoy ng Panginoon sa kanyang mga talinghaga at sa kanyang mga kwento. Gamitin mo ang kayamanang nasa iyo, maliit man o malaki, sa mabuting bagay, sa pagtulong sa kapwa. Gamitin mo din ang resources mo katulad ng access sa social media. Kaya inaanyayahan ka namin, kapatid, i-like mo ang Landas ng Pag-asa at i-share mo sa lahat ng kaibigan. Ikwento mo sa kanila ang mga kwentuhan natin dito para sa gayon sila rin maging malinaw ang pagtanggap at pag-appreciate sa salita ng Diyos. Muli ako po si Joey. Sana ay na-bless ka ng maigsing pagninilay na ito at ma-inspire ka na i-share ito sa iyong mga kaibigan at sa iyong pamilya. God bless you.